Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Nananawagan si Jesus sa atin bilang mga anak ng Diyos na tularan ng kanyang pagmamahal na walang pinipili. Bilang mananampalataya, tayo tinatawag hindi para magkasawalang kibo sa harap ng kasamaan at kawalang katarungan, kundi para iwaksi at lupitin ang kasamaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kabutihan at pagmamahal. Nawa ang Eukaristiyang ating pinagdiriwang ang maging bukal sa ating sigasig at lakas bilang panimula ng ating misa. Magsitayo po ang lahat. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa ikawalong kapitong linggo sa karaniwang panahon at tayo tinatawag ng Diyos sa buhay kabanalan sa pamamagitan ng pagmamahal na ipinapamalas natin sa ating kapwa, lalo higit sa mga taong bulag tayo ng mahal niya. Kaya sa katahimikan ng ating mga puso, Panginoon po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na dumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay tayo, inaamin ko Sa mga pamilyang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo
Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, mahal sa loob na naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming matapanan at ang iyong mga kinagulugan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa lumang tipan, inutusan ng Panginoon ang mga Israelita na mahalin ang kanilang kababayan. Pinalawak naman ni Jesus ang
ang kautosang ito. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapuluhan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong makakasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw ang aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya habang. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay panayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisilip sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya. Gayon-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Kung paano nakakabag ang ama sa anak niya, gayon siya nakakamag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Sa ikalawang pagbasa, pinapaalala ni Apostol Pablo na ang ating pagiging templo sa Diyos ay dahil sa pananahan ng Espiritu Santo sa atin. Bilang templo ng Diyos, nararapat lamang na igalang at mahalin natin ang bawat isa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusakan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niya. Huwag dayain ninuman ang kanyang sarili kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutan ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Sinuhuli niya ang marunong sa kanila na rin katusukan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marunong ay walang paglungan. Kaya huwag pagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao, ang lahat sa inyo, si Pablo, si Apollos, at si Pedro, ang sanlibutan ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinahanap. Lahat ng ito'y sa inyo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo na may sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsipayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Magpuli sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ng kabila. Kung ipagsakdal kanino man, upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balaban. Kung sa pilitang ipapasal sa iyo ng manlulupig ang kanyang sala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nangingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihirang sa iyo. Narinig na ninyo sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na anak ng iyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa din ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya, dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri na namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pati naman natin mga katabi natin ang magandang umaga. Ayan. At ngitian natin ang bonggang-bongga. Kumusta na po kayo? Okay lang po ba kung magtatanong ako sa inyo ng isang personal na tanong? Total, matagal naman na tayo magkakakilala no? Kaya, isang personal na tanong. Okay lang po ba sa inyo? At pwede niyo ba sumagot kayo ng totoo? Huwag kayong mahiya. Sa madaling salita, maging walang hiya kayo. Ito po yung tanong ko. Simple lang. Sagot kayo ng totoo, ha? Sino po sa inyo dito ang may kaaway sa kamay? Diba? May kaaway kayo, maaway kayo, inaaway. Kayo yung naaway. Marami po kayong kaaway. Dito, marami. Marami. Ikaw, ate, may kaaway ka? Meron. Ikaw, may kaaway ka? Meron. Patay na. Alam po niyo, di ba? Kung minsan pag may galit sa'yo, galit ka na rin. Di ba? Kapag inaway ka, inaaway mo rin. Di ba? Kapag pinagsalitaan ka ng hindi maganda, pagsasalitaan mo rin ng maganda. Di ba? Pag sinunto ka, susuntokin mo rin. Pag sinampal ka, sasampalin mo rin. Di ba? Kapag inirapan ka, hihirapan mo rin. Ang sabi sa ating Ebanghelyo, mata sa mata. No? Kapag kinagat ka, kagatin mo rin. Minsan ganun tayo, no? Mapaghiganti. No? May isang bata, pinupusan siya ng kanyang nanay. No? Hindi niya sumunod. Nagalit yung kanyang nanay sa kanya. Pinagalitan siya. At ano nangyari sa bata? Nagalit din siya sa kanyang nanay. Kaya sa hindi ng kanyang galit sa nanay niya, pumalis siya ng bahay. Pumakit siya sa bundok at doon siya nag-iiyak. Naghahagulgul siya doon sa bundok sa tindi ng galit niya sa kanyang nanay. At para maigsan yung kanyang galit, anong ginawa niya? Sumigaw siya sa bundok.
Kuminsan ganun tayo, no? Kapag galit na galit tayo, gusto natin maayusan yung galit natin, isinisigaw natin. Sinigaw niya, sabi niya, galit ako sa'yo, ang lakas! Tapos maya-maya may bumalik na tinig. Pagkasabi niya, galit ako sa'yo, may bumalik na tinig, sabi sa kanya ganun, galit ako sa'yo! Natakot siya. Wala, may galit sa akin. Pwede po ba ng participation niya? Pag sumigaw ko, sisigaw din niya ipabalik na? Okay na po ba? Hindi nalabag yung karapatang pang-tao ninyo? Sige, no? So, gano'n, sabi niya, may nagagalit sa aking mama. Sumigaw ulit siya ng malakas, sabi niya, galit ako sa'yo! Galit ako sa'yo! Yan yung malakas. Take 2 tayo, ha? Galit ako sa'yo! Galit ako sa'yo! Galit talaga kayo, ha? Sabi niya, ayan yung mama. Galit sa akin, galit na yung nanay ko sa akin, galit din yung mama sa akin, lahat na lang galit sa akin, baka buong mundo galit sa akin. Natakot yung bata, umuwi siya sa bahay nila. Punta siya sa nanay niya, sabi niya, ay, may mama din sa bundok, galit daw siya sa akin. Alam mo naman ng nanay kapag nagsumbong ang anak, anong ginagawa ng nanay kapag yung anak nagsumbong at may galit sa kanyang anak? Sumusugod yan, di ba? Katulad ninyo. Kahit hindi alam yung gulo, sumusugod kayo bigla-bigla. Kaya kayo naging kaaway din ng iba, no? So yun, akit siya na punta sila sa mundo. Sabi ng bata, Nay, dito yun. Sumigaw ako dito kanina. Tapos sabi ko, galit ako. Tapos may mamang sumigaw. Pabalik, galit daw siya sa akin. Ang laki ng boses niya, Nay. Sabi ng nanay, sige nga anak, isigaw mo ulit yung sinigaw mo kanina. Sabi ng bata, galit ako sa'yo! Galit ako sa'yo! Oh, yan na yan. Dami na nila, oh. Sabi ng nanay, anak, palitan natin yung sisigaw mo. Kung galit ang sigaw mo, galit ako sa'yo, ito naman ang sigaw mo. Isigaw mo ng malakas, mahal kita. Ginawa ng bata, sumigaw siya ng malakas. Sabi niya, mahal kita! Mahal kita! Ayan, Nay, kanina lang galit siya sa akin. Ngayon, mahal na niya ako. Sabi ng nanay, anak, hindi yun mama, at hindi siya galit sa iyo. Ang tawag doon ay ego. Ang talino ninyo, no? Alam niyo yun? Ipinaliwanag sa kanya ng nanay, anak, ganito yan. Kapag kagalit ang ibinigay mo sa iyong kapwa, galit din ang babalik sa iyo. Kapag pag-ibig at pagmamahal ang ibinigay mo sa iyong kapwa, pagmamahal din ang babalik sa iyo. Amen? Palapakan nga po ninyo yung sarili. Okay. Alam niyo ba kung bakit kayo pumalakpak? Kayo talaga palakpak po ng palakpak. Yun ay dahil sa inyo 100% participation. Very good. Mga kapatid, kuminsan, hindi nangyayari yung gano'n. Kapag pagmamahal yung binalik mo, hindi kuminsan pagmamahal yung bumabalik. Kasi kuminsan kahit nagpatawad ka na, yung taong pinatawad mo, ayaw mo pa rin patawarin. Di ba? Kuminsan pinapansin mo na siya, ayaw ka pa rin yung pansinin. Kuminsan nag-sorry ka na sa kanya, pagtalikod mo, demonyo ka pa rin para sa kanya. Di ba? Ito kasi ay dahil nagtatanim tayo ng sama ng loob sa ating puso. Last week, sinabi ko sa inyo, di ba, mga tinatanim lang yung halaman, orchids, kung yung sama ng loob. Kasi kung ano ang tinanim, siya rin ang bunga. Kapag nagtanim ka ng sama ng loob, mamumunga yan ng sama ng loob. Makikita sa mukha mo. Pag tininim ang mukha mo, sama ng mukha mo, sama siguro ng loob mo, no? Diba? Tingnan mo yung katabi mo. May tinatanim bang sama ng loob? Tingnan mo yung mukha niya. Sa mukha lang, pwede na. Diba? Huwag magtanim ng sama ng loob. Nakamamatay yun. Nakakapangin yun. Diba? At alam po ba ninyo, kapag tayo ay may kagalit, no? At kapag tayo may sama ng loob, nalilimitahan natin yung ating sarili para magmahal. Di po ba?
pipiliin natin yung taong mamahalin natin. No? Pipiliin natin yung gusto natin pakisamahan. Kasi meron tayong tinatanim na sama ng loob sa ating puso. Mga kapatid, kapag kagalit yung kapwa mo, huwag ka na rin magalit. Diba? Ano yung sabihin natin? Kapag binatuman ng bato, batoy mo na, hinapay. At para mas maganda, may palaman. Isama mo yung garapon. Ganun din, no? Ano po ba yung madalas na kinagagalit ninyo sa kapwa ninyo? Isa-isa tayo. Tatay, ano po kinagagalit mo sa kapwa? May sinasabi hindi totoo. Ikaw ate, anong kinagagalit mo sa kapwa mo? Ako, mubuwa sa akin na, first time pa naman. Ganito kami dito. Sige, babalik kita bukas, na? Ikaw ate, kung bakit ka ganito eh. Anong kinagagalit mo sa kapwa mo madalas? Okay, isa lang po. Ismoso ka sinungaling, ha? Ikaw ate, anong kinagagalit mo sa kapwa mo? Sinungaling. Ang dami sinungaling dito sa subig, no? Ikaw? Ikaw? Mamatay nun? Ikaw namin, Jess? Sama ng loob. Ikaw nanay? Ay, yung mga babaeng mahilig magparinig. Oh my God. Siguro pag-usapan natin yan, ha? Ikaw, tita, babaeng mahilig magparinig. Pa yung lalaki din gano'n. Wala. Wala ka. Yung kung ano, pag kinakausap mo, parang hindi ka narinig. Bingi. Ay, ikaw, te. Yung pakialam nila. Okay, Lamela. Ay! Dito tayo sa dulo. Ikaw, te. Mausga. Dami yung nasasabi, no? Isa na lang, sino pa kaya pwede? Ikaw. Mga kapatid, alam po ninyo, lahat na may kinainis ninyo sa kapwa ninyo, madalas kayo yun. Diba? Nayayabang ka sa kapwa, nagagalit ka sa kanya, kasi ang yabang-yabang mo, pero hindi mo tingnan sa sarili mo, mayabang ka rin. Nainis ka sa kapwa mo, pakialamero siya, hindi mo alam, pakialamera ka din. Diba? Galit ka kasi chismosa sa pwede ko, number 1 na chismosa din. Diba? Ang ating enemy ay salamin ng ating inner me. Diba? Sumasalamin yun. Yung kinagalit mo sa kapwa mo, kung minsan ikaw yun, o madalas ikaw na ikaw yun. Kaya ano dapat natin gawin? Huwag tayo magtanim ng sama ng loob. Alisin natin yung mga kinakainis natin sa kapwa natin na nasa sa atin. Kasi para ka lang umaharap sa salamin. Di po ba? Kapag nagagalit ka sa kapwa mo, hinaharap mo rin ang sarili mo. Kaya ka nagagalit sa kapwa mo dahil ganun sila kasi ikaw hindi mo kayang harapin ang sarili mo na ikaw yun. Di po ba? At anong dapat natin gawin? Anong sinabi sa ating kalawang pagbasa? Sabi doon, no, tayong lahat ay templo ng Diyos. Amen? Naniniwala ba kayo na tayong lahat ay templo ng Diyos? At dahil tayong lahat ay templo ng Diyos, tayong lahat ay nilikha ng kawangis ng Diyos. At dahil tayong lahat ay nilikha ng kawangis ng Diyos, anong dapat natin gawin? Dapat nating mahalin ang isa't isa. Anong sabi sa ating kalawang pagbasa? Ang sino mang sumira sa templo ay parurusahan. Ayan. Kung ikaw mapanirang puri ka, sinisira mo ang kapwa mo, parurusahan ka. Kung ikaw chismosa, ihinto mo na yan. Kasi parurusahan ka. Diba? Yung paninirang ginagawa natin sa ating kapwa, yung galit na tinatanim natin sa ating kapwa, ay paninira yan, pamumuksa yan
sa templo ng Diyos na nasa sa atin. Kaya sana mga kapatid, makita natin ang Diyos sa ating kapwa. Yun yung dapat nating dapat nating attitude sa isa't isa, na maalala mo na tayong lahat ay templo ng Diyos. Bagaman tayo ay nagkakasala. At sa ating Ebanghelyo na pakinggan po natin, anong sinabi ng ating Panginoon Kristo? Noong una sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan, ang iyong mga... Yaman mo na. Anong sabi doon? Ibigin mo ang iyong mga kaibigan at kabuotan mo ang iyong mga kaaway. Anong sabi ng ating Panginoon Kristo? Ito naman ang sabi ko sa inyo. Ibigin mo ang iyong kaaway at ipagdasal mo ang mga umuusig sa iyo. Pagdasal mo yung mga chismosa sa paligid ninyo. Ginagawa niyo ba yun? Kaya niyo ba yun? Hey, plastic hindi ko. Oh yes talaga. Oo yes Father, ginagawa ko yan. Nagdarasal ako, pinagdarasal ko yung mga kaaway at mga umuusig sa akin. Ang tanong, ano ang dinadasal mo? Lord, kunin mo na siya, Lord. Hindi naman ganun. Talaga? Mga kapatid, sabi ng ating Panginoon Kristo sa ating Ebanghelyo, kapag nagawa mong ipagdasal ang umuusig sa iyo at ibigin ang iyong kaaway, na ipapakita mo na ikaw ay tunay na anak ng Diyos Ama. Amen? Ito po ang tanda na tayo ay tunay na lumalago sa ating pagiging Kristiyano. Na tayo ay lumalago sa ating pagiging Katoliko. Kapag kaya mo nang ibigin yung mga taong hirap kang mahalin. Kapag kaya mo nang ipagdasal yung mga taong umuusig sa iyo. Kapag kaya mo nang isipin yung ikabubuti ng kapwa mo, kahit ang iniisip nila sa iyo ay puro masama. Yan ang tanda ng tunay na pagiging Kristiyano at paglago sa pagiging isang Katoliko. Kaya nakikita nila yung simbahan, kahit anong batikos ng marami sa simbahan, pinagdarasal pa rin ng simbahan. Di ba? Kahit marami ng maninira, no, sa ating simbahan, pinagdarasal sila. Sapagkat tayo ay tunay na mga Kristiyano. At ipamalas ninyo ang pagiging tunay na Kristiyano. Mga kapatid, kung ang sariling pag-ibig natin ang ating gagamitin, hindi natin kakayanin magmahal ng ating kaaway. Pero kung pag-ibig ng Diyos ang gagamitin natin, hindi tayo mahihirapang magmahal at magdasal para sa ating mga kaaway. Anong sabi ng ating Panginoon Kristo sa ating Ebanghelyo? Maging ganap kayo katulad ng aking Ama ang nasa langit. Tularan natin ang Ama sa kanyang pagmamahal, no? Sa kanyang kaganapan. Sa ating unang pagbasa, sabi doon, maging banal kayo katulad ko na banal. At yun ang hamon sa atin. Ang kabanalan na hindi nakikita lamang sa palagiang pagdarasal. Ang kabanalan na hindi lang nakikita sa palagiang pagsisimba. Ang bunga ng pagdarasal, ang bunga ng pagsisimba ay ang buhay na kabanalan. At ang buhay na kabanalan ay walang iba ay buhay kundi buhay pagmamahal sa ating kapwa. Ang tunay na banal ay ang taong mapagmahal. Amen? Mapagmahal kahit sa mga mahirap mahalin. No? Mga kapatid, ang gagamitin natin pagmamahal ay hindi ang ating pag-ibig, kundi ang pag-ibig ng Diyos. At paari pinamalas ang Diyos sa kanyang pag-ibig na dapat nating tularan, si Kristo nung siya ay nakabayubay sa krus at malapit ng bawian ng buhay. Anong kanyang sinigaw? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yan ang pagmamahal ng Diyos na ipinamalas sa atin na dapat nating tularan. Kasi kung pag-ibig natin ang gagawin natin, hindi natin kakayanin. Sa maraming pagkakataon tayo mga tao, kapag nagmahal tayo, tayo ay nagmamahal lang may kondisyon. Mahal kita kasi mabango ka. Mahal kita kasi may pera ka. Mahal kita kasi maganda ka. Mahal kita kasi mahal mo rin ako. Ayaw ko sa iyo, may kumputok. Diba? Ayaw ko sa iyo, bad trip ka.
Di ba? Kung yun ang gagamitin natin, hindi natin kayang maging ganap katulad ng Diyos. Pero kung gagamitin natin ang pag-ibig ng Diyos, napakadali sa ating magmahal kahit ng ating mga kaaway. Mga kapatid, ayan po yung tapusin ko ang pagigilay sa isang kwento. May dalawang magkapatid, matagal na silang hindi nag-uusap. Sino sa inyong ganyan? Di ba? Marami sa atin, magkapatid, hindi nag-uusap. Nasa loob ng isang taanan, hindi nagpapansinan. Di po ba? Anong dahilan? Lupa, mamanahin sa lupa. Ha? Ano pa yung pinagkatalunan? Di ba, boy pa yung nanay, pinag-aawayan ng lupa, no? Kaya ayaw mamatay ng nanay kasi pag namatay ka, magpapakain din kayo. Sabi nung, yung dumating sa punto na yung panganay na anak, na panganay na kapatid, ay nagkaroon ng malubang karamdaman at malapit na siyang mamatay. Kayo ba hinihintay niyo kung mamatay yung kapatid niyo? At sabi ng bunsong kapatid, makikipagkasundo na ako sa aking kuya. Sapagkat ayaw ko ng madagdagan pa yung kanyang bigat na dinadala sa kanyang puso dahil lamang sa aming alitan. Kaya ako na magpapakutuba at lalapit sa kanya at hihingi ng tawad. So kinabukasan, yung bunsong kapatid ay pumunta sa kanyang kuya sa ospital. At nag-include siya doon. Humingi siya ng tawad. Sabi niya, kuya, patawarin mo ko sa aking mga nagawang pagkakasala. At ayaw ko ng dagdagan pa ang iyong mga tinitiis na paglulusa sa gitna ng iyong karamdaman. Gusto ko kahit paano, maligsan ang iyong karamdaman, ang iyong paglulusa sa pamagitan ng pakikipagkasundo sa iyo. So sabi ng kuya, sige, total, may karamdaman ako at malapit na akong mamatay, pinapatawad na kita sa iyong mga kasalanan. Pero, tandaan mo, kapag lumakas ulit ako, magkaaway ulit tayo, ha? Kuminsan ganyan tayo. Kapag nagpatawad, kapag nagmahal, may pero, may kondisyon. Bakit? Kasi hindi yan yung pag-ibig ng Diyos na nasa puso natin. Mga kapatid, paano natin matatanggap ang pag-ibig ng Diyos? Una, tingnan mo na lang pagkagising mo sa araw na ito. No? Ikaw ay makasalanan, nabuhay ka pa rin. Pag-ibig ng Diyos yan. At, pangalawa, sa kumpisal, lalo tigit papasok na tayo sa panahon ng Kwaresma, sa Miyerkules ay Miyerkules ng Apo, papahiran tayo sa noo ng Apo. No? At, sa pamagitan ng pagkukumpisal, tayo ay tahasang tumatanggap ng awa at ng pagmamahal ng Diyos. Sa kumpisal, ipinapahayag sa iyo ng Diyos ang kanyang pagmamahal at ang kanyang awa sa pamagitan ng pagpapatawad sa iyong mga kasalanan. Nawa mga kapatid, ngayong darating na panahon ng Kwaresma, ihanda natin ang ating sarili sa pamagitan ng pagmamahal na ibinahagi sa atin ng Diyos. Magmahalan tayo katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ilibing, nanakaw sa kinaroonan ng mga yumao, nang mailit ng araw ng buhay ng mahuli, umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magbuulang pa rin ito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa ating panalangin, ilagay natin ang ating panalangin sa Diyos Amang na nagpapakita ng pagmamahal na habag sa kanyang pakikitungo sa mga makasalanan. Ang ating tutugon, Panginoon, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan.
Maipagpatuloy nawa ng simbahan ang gawain ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan at paglingap sa mga pusong nasa kapighatian. Manalangin tayo. Humantong nawa sa mapayapang pag-uusap ang mga taong may hidwaan sa isa't isa upang makamit ang diwang mapagpatawad. Manalangin tayo. Maging mahabagin at mahinawang nawa tayo sa ating kapwa at huwag iwaksi o tanggihan sa kanilang kahinaan at kakulangan. Manalangin tayo. Mapatawad nawa ng Diyos nating mahabagin ang mga kapatid nating yumao na sina Dr. Elizabeth Ibalani, Dr. Corazon Castillo, Leopoldo Calderon, Valentin at Consuelo Sison, Abraham at Pilipina Sison, Lorenza Marcor, Mateo Marcor, Diling Balauro, Arcena de los Santos, Pablito de los Santos, Jay de los Santos, Meritor de los Santos, Rosalie Casila Manzano. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating panalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansilining kahilingan. Isama rin natin ang pasasalamat at special na intensyon ng Lisa Biacarillo, Remis Garden, Bondok Garden, Gulanes Family, at ang biyaya ng buhay ni Linda Vic. Manalangin tayo. At para sa mabilisang paggaling ni Baby Catherine Costa Bernales, manalangin tayo. Mahabaging Ama, idulot mong magbunga lagi ng kabutihan ang aming mga puso. Turuan mo kami mahalin at unawain ang bawat isa upang tuluyan namin makamit ang kapayapaan. Hinilin namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ating ialay ang ating mga dog sa lamang ng Panginoon. Diyos sa mga kapangilihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw may aming pagdituran, hiniling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at Diyos. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon, sa dakilang pagtubos niya sa amin. Ang kasalanan at kamatayan aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong lulungin.
Siya ang nagtanghal sa aming bilang liping hinirang, pari-paring lingkod sa iyong kabanalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag, upang makasakit sa iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkulin maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami naguguni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, sunod mong banal ang mga kalooban ito, upang para sa amin, maging katawan ng dugo ng aming Panginoon Yesu Cristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, pinawakan niya ang aming tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinagati-pati niya yun. Pinibot sa kanyang mga lagat at sinabi, "Tanggapin niyo yung lahat ito at amin. Ito ang aking katawan, may handog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, pinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Pinabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ibabunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay ng nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Tustusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo ng Tanang Kapayaan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahin-nahin na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumana. Kaawaan mo sila at patulugin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-isapatin kami lahat na mapasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal Daring Maria Reina Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak na puso. Kaysa ng mga apostol, si Santiago at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangan mo sa pamagitan ng ina na aming Panginoon Yesu Cristo. Sa pamagitan ng Kristo kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng paragalang papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas. Pinilig namin kapayapaan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinangabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisaan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumainyo. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang pagkain. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
for coronavirus 2019 and COVID. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and esteem benefit of transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted, may they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael, the Archangel, Saint Roch, Saint Lorenzo Luz, Saint Pedro Calungsod, buko ang lahat para sa ilang paanan. Magandang umaga po sa ating lahat. Nais po namin kayong anyayahan mamayang hapon po pagkatapos ng ating misa ng alas 5 para po sa paggaganap natin ng pagsusunog ng mga lumang palaspas para sa Miyerkules ng Abo o ang tinatawag po nating sunog sala. Kaya po inaanyayahan po namin kayo sa pagdalo po natin mamaya, maaari po natin dalhin yung mga lumang palaspas po na nabasbasan ng nakaraang taon. At ang ating misa po naman dito sa Garden of Prayer sa Wednesday po, Ash Wednesday, ay sa ganap na alas 5 ng hapon. Yun lamang po at maraming salamat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mapakinabangan, ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsalungan bilang sanda ng iyong tiyak na pagsalip sa tanan, sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga nandito sa atin, sa panalangin sa ito, sa mga talay, maraming salamat po sa inyo lahat. At marapigit sa inyo ng mga simba, maraming salamat po sa inyong presensya. Palakpakan po natin ang dati. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. magsiyo po kayo habang ginagawa ang pagbabasbas. Ang maraming mapagpala, iningap mo ang iyong bayan kahit may mga kaani na lumiliis ng landas. Ipagkaloob mo ang pasyang magbagong buhay sa tanan upang ang lahat ay maging lalong matapat sa pagsunod sa iyong kalooban sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos sa Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, kung may tinitaglay, ang pag-ibig at kapayapaan. Salamat sa Diyos.